Yung salita ng Diyos at saka Espiritu Santo, the same power. Pareho lang. Purihin natin malapelo. At hindi nila iniibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Yung mga hindi takot mamatay, hindi yan na mamatay, lalo na bubuhay yan. Palapakan natin malapelo. Yung hindi takot maghirap, hindi naghihirap yan. Handa sumunod kahit ano mangyari. Handa mawalan, alang-alang sa pagsunod. Hindi ka mawawalan, lalo ka pagpapalain at pagmamana ka pa ng buhay na wala hanggan. Ganyan po sa banal na kasulatan, ang logic. Ganyan po ang Word of God. Yung mga nag-alaalanganin, wala. Pero yung handa, hindi mo iniibig ang buhay mo. You're willing to follow the Lord no matter what. Kahit ano mangyari, handa ka mawalan. Hindi ka nga mawawalan eh. Tinitingnan na ng Diyos ano yung ating puso. Kasi yung mahal na Panginoon, may-ari na lahat ng bagay. Sinusubok lamang tayo. Those who are willing to suffer for His name. Kaya nga si Abraham, di ba? Si Abraham, kaisa-isang anak, ipinaalay pa ng Diyos. Ialay mo yung anak, Abraham. Ang iyong pinakamamahal na anak ni si Isaac. Ialay mo doon sa bundok, sa Moriah. Hindi nagkatubili si Abraham. Lumakad agad 3 araw na paglalakbay para mag-alay lamang kay Isaac. Yan ba ay kwento lamang? May aral lahat yan. Bago mag-alay, kailan mo siya maglakad ng 3 araw? Pwede naman doon sa bakura ng bahay niya ialay. Pero bakit doon pa sa malayo? Sinusubok kung sinong susunod. Malapakan natin, malapay na. Susunod lang ba tayo dahil pabor sa atin ang nangyayari? Susunod lang ba tayo dahil smooth ang nangyayari? Makikita na mahal mo siya kahit mahirap, susunod ka. Yan ang tunay na pagsamba sa ating malapay na. Are we following the Lord? Because everything is favoring us, favoring. Pabor sa atin lahat ng bagay. Ganda ng patutunan natin kapatiran from Canada kanina. Na mahal, bawat salita na namutawi dito, pakinggan niyo. Malalaking encouragement sa inyo yan. Hindi aksidente. Yan ay sinadya ng Diyos to let you know what the will of God is. Paano maglingkod sa Diyos na buhay. Mamatay mabuhay. Di ba? Mamatay mabuhay. Gagawin namin ang kalooban ng malapay-lawan. Sino yung kanina? Beloved sister, ano yung pangalan? Kapatid natin, beloved brother Grayson. Yeah? Sino yung pangalan? Ha? Sir Geraldine? Beloved Sir Geraldine, nandiyan po kayo. God bless you po. Mamatay mabuhay sa malapay na. Sinabi rin ni Pablo rin yan, for to me to live is Christ and to die is gain. Pag ganyan ang ating prinsipyo, lalo tayong gagaling, lalo tayong pagpapalain at pagmamana na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat ganyan manak ng Diyos minamahal. Ang ating principle, to follow the Lord no matter what. Ganyan sa Biblia. At hindi nila inibig ang ilang buhay hanggang sa kamatayan. Sa another translation ng Biblia, at hindi nila inibig ang kanilang buhay kahit na sa bingit ng kamatayan. Another translation. Yan, isang translation lamang yan. Sabi doon, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Sa ibang translation sa Biblia, at hindi nila inibig ang kanilang buhay kahit sa bingit ng kamatayan. Ganon ba tayo maglingkod? Kahit may mga hamon sa buhay, nasa bingit ang panganib, hindi pa tayo maatras. Pag ganyan tayo maglingkod, minamahal, ikaw ang tunay na pinagpala
Dahil hindi ka mapapahamak. Lalo ka magtatagumpay. Bakit? Mayroon kang tiwala. Naniniwala ka ng Diyos mo, totoo at buhay. Pag tayo nagalinlangan, ibig sabihin, we do not believe what our Lord Jesus Christ has done for us. Hindi tayo naniniwala sa ginawa niya sa atin. Everything is finished. Sabi na po yan, it is finished. Tapos na lahat. Tapos na. Pinagpala ka na. Pinagaling ka na. Lahat tapos. Yun nga lang, sa Biblia, ipaglaban mo yung anong binigay sa'yo. Dahil pilit yan, inaagaw ng diablo. Pilit inaagaw ng diablo yung kalayaan na binigay sa atin. We have been restored. Binalik na tayo sa ating original na kalagayan. Sabi ng Biblia. When our Lord Jesus Christ died and His blood was shed on the cross, we are restored to our original position. Binalik ka na. Binalik na tayo sa ating original na kalagayan. Ano yan? Walang karamdaman, walang kahirapan, malapit sa Diyos. Yan po ang sabi ng Biblia. Ang original na kalagayan nila Eva at Adan ay walang sakit. Sagana sa lahat ng bagay, malapit sa Diyos. Doon sa garden ng Eden. Ngunit nung sila nagkasala, pinaalis sa paraiso at naghirap sila at sila'y namatay. At yung kalagayan nila, namana natin. Nahiwalay tayo sa malapay noon at nagkaroon tayo ng mga sakit, mayroon tayong kamatayan. Ngunit ang ating malapilon ay namatay sa krus. Binalik tayo. Binalik sa unang o ating original na kalagayan. Yan po ang ayaw malaman ng diablo. Ayaw ng diablo na malaman natin. Kasi pag malaman mo yan, iba ang takbo ng buhay mo. Taas noo ka. Hindi ka takot. Bakit? Alam mo na mayroon kang otoridad binigay ng ating malapay. Amen? Mark chapter 11, verse 23. 23 and 24. Marcos Kapitulo po 11, ang talata po ay 23 hanggang 24. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at masugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyari, ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. Ang ating palang topic, standing on your ground. Yan ating topic. Standing on your ground. Tumayo ka sa iyong karapatan. Standing on your ground. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na iyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at iyong kakamtin. Yan, 23. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sino magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang kanyang sinabi. Ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. At tingnan mo, minamahal. Pag sinabi mo rin sa bundok, masugba ka sa dagat. Yung bundok na yan, susunod. Palapakan natin malapay na amen. Susunod ang bundok. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Hindi naman aksidente na nandito tayo. Na nandito tayo sa gawain ng malapay. Hindi aksidente yan. Nakarating tayo dahil tayo ay pinili ng ating malapay. Pag tinawag ka, binigyan ka ng Espiritu Santo. Sabi ng Biblia, Ephesians chapter 1, verse 13, pakihanda. Pag tinawag ka sa magitan ng Ebanghelyo, ikaw ay sinelyuhan ng Espiritu Santo. Sinelyuhan na ba tayo? Sinelyuhan? Iba, nag-alinlangan pa.
Kahit hindi mo naramdaman, siniliwan ka na ng banal na Espiritu. Marami kasi nabubuhay sa pakiramdam eh. Noong araw ng panahon ng mga apostol, grabe na mga himala. Di ba? Grabe yung power. Grabe yung manifestation ng Holy Spirit. Kasi nga, hindi pa buong Biblia. Ngayon nga na, kumpleto na Biblia, pareho lang. Basta dala mo ang salita ng Diyos. Pareho din. Ano nangyari noon? Mangyayari din ngayon. Gamitin mo ang sandata, salita ng Diyos. Amen? Ganun sa sulatan. Speak out the word of God. Ang salita ng Diyos at ang Espiritu Santo ay isa lang. Sabi ng Biblia, my words are a spirit and life. Sabi sa binasa natin kanina. 1:63. Ang aking salita ay espiritu at buhay. Ito, espiritu at buhay ito. Pag binabanggit mo yan palagi, araw-araw, marami ka nabanggit. Nung binabanggit mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kasi yung Word of God, very powerful, at kumbaga sa barel, meron kang bala, may baril ka, pero kailangan kalabitin mo para maggumana. Sa atin mga panahon, para gumana ang salita ng Diyos, ang gatilyo mo, bibig! Magsalita ka. Hallelujah! Praise the Lord! Magsalita tayo. Banggitin natin. Pakibasa. Efeso 1:13. Nasa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan, nasa kanya rin naman, mula lang kayo magsisampalataya at kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Mula lang tayo nagsasampalataya sa ebanghelyo ng kaligtasan, tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Tinatakan. Ano pala tayo ba ito sa gospel? Pinangaral natin mga pastor, hindi mabulaklak, simple lamang salita. Di ba? Nanampalataya tayo, naniwala tayo sa gospel. Nung naniwala tayo, tinatakan na tayo ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Huwag po tayo mabuhay sa pakiramdam. Mabuhay tayo sa pananampalataya sa salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Ito, lagi niyong babanggitin ito. Kung gusto mo lumaya sa mga kahirapan sa mundo. Mundo kasi maraming naghihirap eh. Maraming kahirapan dito. Alam niyo bakit? Pinapahirapan ng mga taong ginagamit ng kaaway ang mga tao sa mundo. Gera dito, gera doon, taas na mga bilihin doon. Nakala nyo, tsamba lamang yan. Sinasadya nila yan para mga tao maghirap at luluhod sa Satanas. Ganun po yan. Pero pag mayroong kasalita ng Diyos, hindi ka kasama doon. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Sa aklat ng Deuteronomy 8:18, kundi iyong alalahanin na Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibay ng kanyang tipan na kanyang isinumpang iyong mga magulang gaya ng mga sa araw na ito. Amen. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hindi na babago yan. Akala na iba, lumang tipan. Hindi na babago yan. Hanggang ngayon, Jesus Christ has given us power to get wealth. Binigyan tayo kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. Para natin, may paparating ang ebanghelyo sa buong mundo kung mga Kristiyano mahihirap. Ganun lang kasimple. God has given you power to get wealth. Ang jablo, gagawin ka mahirap para hindi ka makasuporta sa gawain. Pag hindi ka nasuporta, ang gospel ay mapipigilan. Nakuha niya yung logic. Kaya anak ng Diyos, it is high time for us to awake.
Panahon na para gumising tayo. Gamitin natin ating sandata. Binigyan tayo ng kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. Para saan? Gamitin sa paglilingkod. Para marami maligtas. Para yung ebanghelyo ng kaligtasan makarating sa lahat ng tao sa mundo. Yan po ang layunin. The Lord has given us power to get wealth. Ayan, no? Upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan sa kanyang sinumpa sa iyong mga magulang. Gaya nga sa araw na ito. Tipan. That He may establish His covenant to us. Sa mga nauna sa atin, mga patriarchs father, the apostolic fathers, hanggang ngayon, mayroon siyang covenant. Anong covenant? To make you prosperous. Yan siya nasabi. Pinagpala ka. Yun talaga. Bakit? In order for us to become an instrument for the propagation of the gospel of our Lord Jesus Christ. Yan talaga. Ayaw nang malapay noon na naghihirap ang mga Kristiyano. No. That is the work of Satan. Gawa ng kaaway yan. Kung dumala ka sa kahirapan, memorize mo yung Deuteronomy 8:10. Sabihin mo, the Lord has given me power to get wealth. I have the power to get wealth in Jesus' name. Araw-araw, bagitin mo, minamahal. Sigurado yan. Hindi ka maghihirap, aahon ka sa kahirapan. Sasagana lahat ng buhay. Sabi ng Biblia, maging masagana ka sa lahat ng bagay. Hindi ka buntot. Ulo ka. Ulo ka sa tagumpay. Ulo ka sa pagpapala. Ulo ka sa kaligayahan. Ulo ka, hindi tayo buntot. Ganyan po sa Biblia. Hindi yan pagiging materialistic. Yan po ay pagkakaalam ng iyong covenant, ng iyong karapatan. Karapatan yan, mahal. Pag Kristiyano ka, we have already given the right. Karapatan. Ayan, no? Sapagkat siya ay nabibigay sa iyo ng kaparihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin ng kanyang tipan, ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang. Gaya nga sa araw nito. Isinumpa. Ang tipan isinumpa. Hindi masukat ang pagpapala matatanggap mo. Hindi mo kaya abusin. Basta mahalaga, yung mahalaga sa iyo, inalay mo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Ganyan po sa Biblia. Nung sinabi nung papatay ni Abraham ang kay anak, sabi ng Panginoon sa langit nagsalita. Sa verse 10, at 12. O sa 12. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata. Ugawan man siya ng manuman, sapagkat talastas ko. Ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Yun pala ang tunay na pagkatakot sa Diyos. We are not sparing anything in our lives. Wala tayong pinipigil sa buhay natin basta gusto ng Diyos. 14. Sa 16, i-ano na natin, italo na natin. Dahil sa Isaac, nung papatay na kayang anak, sabi ng angel of the Lord sa langit, Abraham, huwag mo ituloy. Papatay na niya. Talagang willing na siya sumunod kahit masakit sa kanya, isa-isang anak. Ganun pala ang Diyos. Yung mga handang mawalan, hindi pala nawawalan. Palapakan natin, malapay. Amen? Yung handang maghirap, alang-alang sa mga Pinoon, hindi naghirap. That is a logic. Yan po ang logic sa masulatan na mahal. Na ayaw ng diablo malaman natin. Kasi pag nalaman natin, diyan sa iyo magsisimula ang kapangyarihan at pagpapala ng ating malapay.
Siya nga may-ari na ng bagay eh. Yung nga lang, susubukin ka bago bigay sa'yo. If you're willing to suffer, to follow, in following His will, diyan ang simula. Mabubuksan lahat ng pintuan sa langit. Lahat ng pagpapala, ipapadaloy na Panginoon. Ganyan po ang sekreto. Hindi na po natin, although marami pinagpapala sa atin, marami pinagpapala, kasi nadadamay tayo sa mga naunang nagbigay ng buhay sa ating mahal na Panginoon. Nadamay tayo. Ganun yan ang katotohanan. Papayag ka man na madadamay ka lang, do it yourself. Dahil gusto ng Diyos, lahat tayo maka-experience ng kanyang kapangyarihan at pagpapala. Ganun yan. Kaya narinig yung mga patutuo natin kapatiran, lagi lang binabanggit ang pagbibigay susi ng pagpapala. Kasi yung binibigay mo, mahalaga sa'yo yan. Pero bakit pinagpapala ka? Kasi nakita ng Diyos na yung mahalaga sa'yo, handa mo ipagkaloob. Pero minsan, napipilitan lang tayo. Kaya hindi lubusan. Pero pag buong puso talaga, handa ka magtiis. Di ba? May kapatiran tayo ng araw. Patutuo narinig ko. Panahon ng pagbibigay. Sabi niya, Malapinoon, ito lang ang last money ko. Binigay lahat, naglakad pa uwi. Tila mo, naglakad nung araw sa Manila, nagpatutuo. Binigay ang last money, naglakad pa uwi. Kita mo yung pag-ibig sa Malapinoon. O ilang panahon lang, yung kapatiran nakita natin, he became millionaire. Tingnan mo. Naging millionaire. Galing sa wala. Kasi ang Diyos hindi po nagsisinungaling sa kanyang salita. Siya tapat sa kanyang salita. Pakita lang natin na we are willing to follow. Kahit na masakit. Kahit na mawawalan tayo. Handa tayo sa manod. Yan ang sekreto. Palakpakan natin, Panginoon. Amen. Kaya dapat wala tayong takot sumunod. Wala tayong takot. Kahit na anong mangyari, handa tayong sumunod. Dahil diyan magsisimula ang pangako ng ating matutupad. Ang pangako ng ating mga Panginoon. 17. Hindi tinanggi na Abraham kayang isang pinakamamahal na anak. Anong pangako ng malapit? Ang ginawa niya yon? Na sa pagpapala ay pagpapalain kita. At sa pagpaparami, paparimahin ko ang iyong binhi. Gaya ng mga bituin sa langit. Gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakamtin ang iyong binhi ang pinto ang bayan ng kanyang mga kaaway. Walang makakatalo sa binhi Abraham, matagumpay. Hindi kaya talunin na masama at pinagpala sa material. Lahat ng bagay pinagpala. Because Abraham hearkened unto the voice of the Lord na yung kanyang pinakamamahal, kaisa-isa, hindi pinagkait, hindi naman nawala, lalong pinadami. Palakpakan natin, Panginoon, amen? Isa-isang anak si Isaac, hindi pinagkait, handang patayin, alang-alang sa salita ng Diyos. Hindi namatay si Isaac at dinagdagan pa ng billions of children of Abraham. And we became the descendants of Abraham. Hanggang ngayon, billion ng mga tao ay lahi ni Abraham. Bakit? Isa lang na binulan sa Satanas, isang anak lamang, handa niyang patayin alang-alang sa utos. Hindi niya sinunod niya yung isa, hindi namatay, dinagdagan pa ng billion na mga anak. Ganyan ang prinsipyo ng salita ng Diyos. The Lord has given us power to get wealth. Huling talata, Deuteronomy chapter 28, verse 13. Mga singers, please prepare. Deuteronomy 28:13, kindly read. Deuteronomio 28:13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw ito, na iyong sundin at gawin.
Diba? Say, praise the Lord. Hindi na tayo gagawing buntot, tayo ulo. Kung didinggin natin, sabi niya, if you hearken unto the commandment of the Lord. Ano bang commandment ng malapilon sa ating panahon? Ano bang commandment? Ibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Yan ang pinaka-pangunahing commandment. Hindi raw tayo gagaling buntot, tayo gagawing ulo. Hindi tayo huli, tayo ay una. Ang sekreto, maglingkod ka ng palagi maglilingkod. Then, sa panahon natin, mas madali. Yung salita ng Diyos, dahil ang Diyos may covenant na sa atin. True. Dahil kay Abraham, mayroon isang covenant, mayroon kasunduan sa atin. Anong gagamitin natin, gagawin natin? Yung salita niya na pinangako niya, banggitin mo araw-araw, sabi ng Biblia. Joshua 1:8, tinatibasay. Banggitin mo, magiging prosperous ka, magiging matagumpay ka. Dahil ang Diyos, hindi binabali yung kanyang covenant. Yung kanyang kasunduan sa atin, hindi binabali because we are believer of the gospel of Jesus Christ. Ang kanyang kasunduan, hindi binabali. Yung nga lang, ang sandata mo, salita. Banggitin natin ang salita ng Diyos. Sa magitan ng mga latay, ako'y pinagaling. Sa magitan ng dugo ni Kristo, takpan mo ako ng dugo. Aking pinatakip ang dugo ni Kristo sa aking pamilya. Ganun po yan. Then, banggitin mo, sa magitan ng mga latay, ako'y pinagaling. Ulitin mo yan, kahit ilang beses. Mas marami, mas madali mangyari. Kasi ang salita ng Diyos, hindi babalik sa Kanya na walang bunga. Kung anong sinabi niya, bigkasin natin, at yan ay mangyayari at mangyayari. Purihin ang ating malapit. Kaya minamahal, hindi na tayo buntot, tayo ulo. Hindi ka na huli. Lagi ka lang una sa Biblia. Yung nga lang, maglingkod tayo ng totoo sa Biblia. Handa tayo sumunod. Kahit na masakit, handa tayo sumunod. Maraming ganyan patotoo. Kapatiran, handa sumunod kahit na panganib pa. Diyan nagsimula sila, pinagpala ng lubos ng ating malapit. Maraming pinagpala na sa atin. Pero, kailangan makuha natin yung pinagpalang lubos. Lubos, pinagpalang lubos. Yung umaapaw talaga na maraming sisilong sa'yo, bakit pinagpala kang lubos? Yan pa ang kailangan natin. Hindi lang pinagpala, dapat pinagpalang lubos. Ang sekreto, kahit masakit sa'yo, gagawin mo dahil sinabi sa'yo ng ating malapit. Habang tayo mawit, puri natin.